A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. At para sa mga kapatid kong Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung mayroon man nakikinig, lalong-lalo na itong aking kababata, kababata ko na si Mr. Antonio Binaso. Magandang hapon sa inyo dyan. Alas 3 kayo dyan, ano? Alas 3? Oo, tama. Kasi dito alas 9 15 lamang dito ng umaga sa Saudi Arabia, Jeddah. Diyan sa Pilipinas naman ay alas 3:15 ang ano yung oras diyan. Ikaw ba'y Kokin, ikaw ba'y nag-aalmusal o nanananghalian? Almusal. Ha? Nanananghalian ka ba o nag-aalmusal? Almusal. Almusal ba yan? Pambihira kayo. Almusal mo masyadong heavy almusal yan Brunch din, brunch. Grabe ka mag-almusal pala. Ang malakasan. Patod, kumusta man dida? Show up mo yung i-open mo yung camera para makita kanila. Walang pasok? Ayos lang. Walang pasok? Masyala. Wala. Ayan, medyo dito ka. Ating pag-uusapan dito yung tungkol sa naganap na Todos Los Santos diyan sa Pilipinas. Yung tinatawag na mga penitensya. May mga ipinako, may mga kuno. Pag-uusapan natin. Engineer Denel de la Cruz. Engineer, anong balita diyan? Alhamdulillah, okay naman style. Ito yung ating kapatid na engineer na kapapasalaman ng board exam, mashallah. So, meron na bang pasok? Meron trabaho na? Meron na style. Panangailangan ka ng tao, anuhin mo yung aking kababata, i-invite mo. Nandiyan siya sa Laguna. Laguna ba, kapatid? Laguna ka? Saan ka sa Patontunay? Yung kadapit? Batangas. Batangas. Yan, taga Batangas. Yan. Batangas. Kontak natin na engineer dyan sa Pilipinas. Nandito yan sa nandiyan sa... Saan ka ba, bro? Dito ako start na Makati start. Saan? Makati po ako naka-assign ngayon. Sa Makati ka? Yan, kontakin mo yung engineer yan, engineer. Pag mayroon kang trabaho, may gusto kong ipasok. Meron bang may rekomenda akong tao sa'yo? Engineer? Hindi ko start. Ha? Kung nangailangan. Ayan. Wag ka dyan, itong aking kababata. Nandiyan sa Pilipinas yan, sa Batangas. May... Foreman ng yan. Anong foreman ka alin? Karpentero or mason? Dala lahat yan, karpentero, mason. Masyaallah. At doon naman sa nais mag-abroad, kapatid, sa nais mag-abroad dito ng mga bata, yung mga bagong sibol, mga 23 years, mga bata, papag-anuhin ninyo silang, paanuhin mo ng pakuhanin ninyo ng mga passport para madali makapag-abroad. At mayroon tayong recommenda dyan sa Maynila na mapapasokan nila na agency. May contact tayo dyan. Yung mga anak ko, papaganuhin mo ng mga nila, mga papers, pakumpletuhin mo. Mas madali kapag kumpleto ng papers nila. Passport, importante passport. Okay. Ang ating pag-uusapan, mga kapatid, patungkol ito sa buhay ng ating iginagalang, minamahal, Kristiyano at Muslim na si Isa ang kanyang tunay na pangalan o si Jesus. Ayon sa aral ng Christianity, si Jesus daw ay namatay, ipinako sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan.
So dito, sa ganitong katwiran o sa aral, ito ay kinontra ito ng Islam. Kinontra siya ng Islam. Ang Islam ay si Jesus, hindi namatay, hindi napako sa krus, bagkus siya ay iniligtas ng Diyos. Kaya si Jesus sa aral ng Islam ay nasa pangalawang kalangitan. Darating ang araw na malapit ng paghuhukom, siya ay bababa. Bababa siya, anong kanyang misyon? Upang, patayin niya ang Antikristo. Yun ang aral ng Islam. Patayin niya si Dajjal, sa Arabic si Dajjal. So saan siya bababa? Anong lugar? Saan? Anong oras? Ang Christianity walang malinaw. Hindi detalyado. Pero sa Islam, napakalinaw sa atin. Akala mo, kwento lang talaga ng harapan. Si Jesus ay bababa saan? Sa puting minaret. Saan? Sa lugar. Okay, saan? Wala kang sound. Wala kang sound. Damascus. Doon siya bababa sa puting minaret sa Damascus. Anong oras? Anong oras ba yun? Oras ng tala. Wait lang. Madaling araw. Madaling araw. Sa oras ng sala. Yun ang aral ng Islam. Ha? At hindi siya sasama. Anong sasamahan niyang grupo? Christianity ba o Islam? Mga Muslim ba sasamahan niya o mga Kristiyano? Muslim. Mga Muslim. Bakit? Sapagkat siya kailanman ay hindi naging Kristiyano. Hindi siya nag-aral ng Christianity o nangaral ng Kristyanismo. Ang kanyang ipinangaral, kung anong ipinangaral ni Abraham, Moses, David, Solomon, Juan Bautista at Muhammad, ay isa lang ang aral na dala-dala nila. Kaya nga nakapagtataka nga kung bakit tong ating mga pare at pastor, ang itinuro nila ay kaiba doon sa ating paniniwala. Kaya mga Muslim ay malinaw, wala kang pag-aalinlangan na anong gusto mong impormasyon, mababasa natin sa banal na Quran sa mga Muslim, ang kasaysayan ni Maria, kasaysayan ni Jesus kung paano siya sinilang. So pagdating sa ganitong aral naman ng Christianity, yun nga sabi nga, napako sa krus, kaya ngayon, ginagawa ng mga ilang Kristiyano ang pagpipilitin sa kuno para daw alalahanin o gunitain ang pagkapako ni Jesus sa krus. Kaya ang ginagawa nila, nagpapakahirap. Ang katanungan, may nagpapapako pa sa krus, ang katanungan, mayroon ba tayong nabalitaan ng mga pare at pastor na nagpapako sa krus? Mayroon ba? Wala. Bakit ayaw nila magpapako sa krus kung tutuusin? Dapat sila magpapako sa krus dahil silang mas may kaalaman. Bakit nila ginagawa yan? Bakit na nagpapapako sa krus lamang yan? Yung mga lasinggero, yung mga loko-loko, mga walang kwentang tao. Sa anong dahilan? Dahil sila ay mga mangmang. Mga mangmang itong nagpapapako sa krus, ito nagpipininti siya mangmang, walang kaalaman. Sunod lamang na sunod kung anong itinuturo ng kanya ng mga mangangaral. Dapat uunahin mo muna, mangunguna ka kung ikay mangangaral ka, mangunguna ka magpapako sa krus. Para ipakita mo sa mga tao mo na totoo ang iyong pananampalataya. Bakit nila ginagawa? Sapagkat alam nila na ito ay hindi totoo. At nasusulat niya sa Biblia natin. Kung nagbabasa lamang ang mga Kristiyano ng Biblia, nasusulat yan na hindi totoo na Jesus namatay na pa ako sa krus sapagkat siya ay nanalangin at humingi ng gabay mula sa Diyos. Yung kanyang tinawag na ili lama sa baktani. Yun nagkaroon ng problema. Nakakalungkot. Namumuhay, alhamdulillah tayo mga nakalabas na dyan sa Christianity, nakalpas na tayo dyan sa katuruan na yan na pagliligaw. At tayo nakaalpas na. Kaya doon sa mga hindi pa nakakalabas dyan sa aral na mali, mag-isip-isip na tayo kung nais natin ang kaligtasan. Sapagkat ang paniniwala kay Jesus, ang paniniwala kay Jesus na matay na pa ako sa krus, ito ay kabulaanan. Kaya ang ginagawa sa kakristyanuhan, masakit man ito malaman, wala na silang ginawa. Pagdating sa madaling araw, sa umaga pa lang, pagising nila, hawak-hawak nila ay bote. Hawak nila ay red horse, hawak nila ay manok,
hanikipag kung ano, inuumaga sa mga beer house, inuumaga sa mga kasino, inuumaga sa mga kung saan sa mga bisyo. Bakit? Sapagkat itong aral na ito na sinasabi nila na si Jesus namatay na pa ako sa krus upang tubusin ang ating kasalanan. Kaya ba't ka nga naman bilang Kristiyano, ba't ka pa magsisimba pa? Anong silbi ng pagsimba mo? Di ba? Anong simba pa ng pag-aaral mo? Kung halimbawa, tubusin na Jesus ang pagkasalanan natin. Kaya makikita mo, pag sila gumawa ng mga mabigat na krimen, wala na silang takot. Sapagkat, yun ang paniniwala nila sa aral na yan na tinubos ng kasalanan ng Jesus. Hindi totoo yan, mga kapatid. Ito ay maging ang Biblia, ang sabi ng Biblia, ang kasalanan ng anak ay hindi dapat parusahan ang ama. At ang kasalanan ng ama, hindi dapat parusahan ang anak. Kung sino lamang nagkasala, siya lamang ang mapatayon. Siya lamang dapat ang papatayin. Bakit? Nandiyan malinaw naman. Bakit natin ipapatong lahat ang ating kasalanan kay Jesus? Nang rape ka, nagnakaw, pumatay, lahat na ginawang kasalanan, ipapatong mo kay Jesus? Maling aral yan. Sa atin, bawat isa sa atin, gumawa tayo ng mabuti, bawat isa sapagkat may kanya-kanya. Kaya tayo ginawa kasalanan, ito ating hingin sa Diyos, sapagkat kapag humingi tayo sa Diyos sa ating nawang kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na tayo ay nilikha niya na tayo gagawa ng mga paglabag sa Kanya. Alam niya yun bago tayo likhain. Kaya nararapat lamang tayo ay mamulat sa katotohanan, pag-aralan natin ang ating relihiyon, sapagkat mayroon tayong kasabihan na ang gamot sa kamangmangan, ang pagbabasa ay gamot sa kamangmangan. Kapag hindi ka nagbasa, sunod ka lang sunod, ay ibig sabihin, wala kang kaalaman. Napakahalaga yan. Nakasalalay dito ay ang ating kaligtasan. Kapag maling Diyos na iyong sinamba, maling aral ang iyong sinunod, ang bagsak mo ay impyernong apoy. Kapag hindi mo nasunod ang aral ni Jesus, delikado yan. Wala tayong mababasa sa aral ni Jesus sa Biblia na sinabi niya, sambahin ninyo ako bilang Diyos. Sapagkat kapag sinabi ni Jesus yan, nabasa kanyan, labi mismo, si mismo nagsalita, unang sasamba ang mga Muslim. Ngunit hindi sinabi yan, kaya mga Muslim hindi sumasamba. Kapag kung sumusunod lamang kung anong aral ni Jesus. Malinaw naman Malinaw. Kaya lang, ang problema, itinago ito sa atin ng mga Kristiyano pa tayo. Itinago ito ng mga parit pastor. Sa anong dahilan? Sapagkat kapag pinag-aralan mo ang Biblia, kailanman hindi ka magiging Kristiyano. Totoo yan. Pag pinag-aralan mo, bakit? Malilito ka Bakit? Si Jesus doon ay mababasa natin anak ng Diyos. Diyos na nagkatawang tao. Propeta. Anak ng tao. So saan ka doon talaga maniniwala? So malilito ka ngayon. Kaya nakita mo, sa Christianity, nagkahati-hati sila. Dumami ang Kristiyano at lahat nag-claim na sila tama. Ngayon kung lahat sila tama, saan mo ngayon malalaman ngayon, paano malalaman ngayon ang maling relihiyon kung lahat sila nag-claim na tama? Diba? Dahil hindi po pwede, kung isa lang ang Diyos natin, hindi pwede na magpadala ang Diyos natin ng marami relihiyon. Hindi pwede. Isa lang yun. At yun ang hanapin mo, kung halimbawa, ang relihiyon, halimbawa, kung Kristyanismo tama, kinakailangan mayroon siyang batayan. Importante yan. Kung halimbawa Islam naman, mayroon ka batayan. Nasusulat ba ang relihiyon mo bilang sa Islam sa Quran? Alhamdulillah mayroon. Pero sa Kristyanismo, wala tayong mababasa na relihiyon na binanggit ng Diyos. Wala. Alhamdulillah, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nimati wa raditu lakumul Islam madina. Na sa pinakamalapit na kahulugan sa ating wika, ang sabi, sa araw na ito ay ginawa kong ganap at lilubos ko ang aking paglinghap sa inyo at aking itinakda ang Islam bilang inyong way of life na isinalin to relihiyon. Kaya mula doon, ang sabi ng Diyos, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ang sinumang magtayo o magtatag ng relihiyon maliban sa al-Islam, ito hindi tatanggapin sa kanya at sa darating na araw ng paghuhukom, kabilang sa mga talunan. Once na hindi tinanggap ang iyong relihiyon ng Diyos, saan ang bagsak mo? Saan? Engineer?
Yes, sir. Impyerno. Sino may gusto ng impyerno? Tanungin mo lahat ng mga Kristiyano kung gusto ng impyerno. Wala. Gusto nila yung paraiso. Kaya kinakailangan maging wise tayo. Hanggat mayroon pa tayong buhay, mayroon pa tayong pag-asa. Wag tayong mawala ng pag-asa hanggat humihinga pa tayo. Hanggat kumpleto pang ating pag-iisip. Ha? Itong isip natin hanggat matino pa ito. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Maaari pagdating ng panahon, buksan ang puso natin sa Islam. Lalo-lalo yung mga hindi pa Muslim. Pero itong mga Muslim naman, kailangan yung patatagin nyo ang inyong relihiyong Islam. Aralin mo at unawain ng maigi. Sapagkat kapag hindi mo inunawa, baka mapasama ka sa mga hindi totoong Muslim. Yung nagkliklim ng mga Muslim sa dila lamang. Kailangan totoo. Tunay. Sapagkat kapag ikay pinag-aralan mo ang Islam, ang Quran, at ang hadith ng Propeta Muhammad SAW, kailanman, sabi ng Propeta Muhammad, hindi kayo maliligaw. Hindi kayo maliligaw. Sapagkat ang katotohanan ay mananatiling totoo at tunay. Ang Diyos natin ay mapagpatawad. Lahat ng ating nagagawang kasalanan, pinatatawad ito. Yung isa lamang ang sabi ng Diyos, ang lahat ng kasalanan ni Adam, gamundo man ito. Gamundo man ang kasalanan ng anak ni Adam, patatawarin niya ito. Maliban lamang, huwag niya akong pagtatambalan. Ang pagtatambal ang pinakamabigat na kasalanan na nagagawa ng tao. Biruin mo, pinagkaluban ka ng talino ng Diyos, utak na matino, mata na malinaw, ilong na kumpleto, bunganga, tainga, lahat katawan kumpleto. Pagkatapos sa iba ka magsasamba, hindi ka sasamba sa tunay na nagbigay sa'yo ng lahat ng kailangan mo sa mundo. Binigyan ka dito ng tubig, liwanag, pagkain, lahat ng kakailanganin mo binigyan ng Diyos dito sa mundo sa iyo. Pagkatapos doon ka sasamba sa iba, doon ka pupunta kay Nazareno, doon ka pupunta kay Manawag, doon ka pupunta kay Jesus. Bagyang Jesus natin, di pa para-parehong mukha. Iba-iba pa ito. Depende ito kung anong klase kang Kristiyano. Kapag halimbawa Amerikano ka, ang Jesus mo ay tisoy. Pag halimbawa naman Kristiyano ka, diwa na African, ang Jesus mo ay kulot ang buhok, maitim. Pag halimbawa naman Chinese naman na Kristiyano, ang Jesus mo naman ay singkit ng mata. Sa Pilipinas naman, ang Jesus mo kamukha natin, Pilipino, ang ilo, eksakto lang, pares natin. Burong Tagalog, biri mo pati yung si Jesus, pinaglalaro ko natin, pinaglalaruan lamang. Kaya panahon na siguro para tayo mamulat. Mamulat na tayo sa katotohanan. Wag na tayo magpapadikta ng ating relihiyong kanino man, ng ating pananampalataya. Gamitin natin ang ating utak na pinagkaloob sa atin. Sapagkat pagdating sa ang Pilipino, matatalino tayo. Ang problema pagdating sa Diyos, nagiging bobo ang Pilipino. Totoo yan. Matatalino Pilipino. Pero pagdating sa Diyos, biruin mo, mag-halik-halik ka sa mga hindi pa magkapare-pareho ng Diyos ng mayaman at mahirap. Pag mayaman ka, papagawa ka ng malaking groto. May ilaw, may tubig. Pag mahirap ka, saan ka pupunta? Pupunta ka ng ngayon? Ng Divisoria, kay Quiapo. Tatawaran mo, ganito lang kadika yung Diyos mo. Magkano yan? 15. O sabi, 10 na lang, mahal yan. Pagdating mo, binabili mo na ito, nagkasundo kayo. Iniuwi mo sa bahay. Ha? Pagdating mo sa bahay, lalagay mo sa altar mo. Kada linggo, bibili ka ng sampagita, isasabit mo sa liig, sa santo mo na ito. Tapos tutusukan mo 2 kandila at doon ka maglululuhod. Biruin mo, mas malaki pa ka sa Diyos mo. Kung naniniwala ka na ito'y makapangyarihan, dapat hanapin mo gumawa nito. Mas makapangyarihan yan. Yung umukit niyan. Di ba? Kung naniniwala ka, kapatid, huwag na huwag tayong magpapaloko. Ang tao ay binigyan ng katalinuhan, pinakamataas na uri ng likha ng Diyos ang tao. Mas mataas pa tayo sa mga anghel. Pagkatapos pagdating sa pagsamba mo sa Diyos, kaibang ang sinamba mo Diyos, nilikha lamang ng kapwa mo. Ngayon ang Islam. Ayaw natin ng ganon. Kaya ang mga Muslim, wala tayong makikita ng mga rebulto. Bakit? Ay wala pa nakikita sa Diyos. Paano mo isa sa larawan ng Diyos mo kung hindi pa wala pa nakikita na tao? Si Adan nga, hindi nakita ang Diyos Kasi ang mismo, hindi kasya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Unang tao nilikha. Bakit hindi niya nakita ang Diyos? Sa anong dahilan? Ayaw ba niya magpakita?
No. Ha? Hindi natin makakayanan ang liwanag na nakaharang dito sa mukha ng ating Diyos. Lahat ng abutin ito tutunawin. Tayo, gaano tayo kalaki? Kasi laki lang tayo, wala pa kasi laki ng langgam. Makikita lamang natin ang Diyos kung tayo ay magsisikap na makapasok ng paraiso. Doon lamang. Pero dito sa mundo na ito, mga kapatid, sabi ng Propeta Muhammad SAW, hindi natin maaarok ang kanyang mukha. Hindi natin makikita. Ngayon, kung mayroon magpipilit, okay, walang problema. Nakita mo Diyos mo? Walang problema. Ngayon tanghali, lumabas ka. At titigan mo yung araw. Kaya ba natin titigan ng araw? Bugto? Kaya ba? Hindi. Kung ang araw na nilikha lamang ng Diyos, hindi natin kayang titigan, paano pa kayong lumikha sa araw? Kinakailangan, mga kapatid, tayo ay maging wais. Alhamdulillah. Ang liwanag, ang liwanag pinadala sa atin. Sino itong mga liwanag na ito? Mga propeta. Mula kay Adam hanggang sa pinakahuling propetang si Propeta Muhammad SAW, umabot silang lahat ng 124,000 prophet and messenger. At isa man doon, walang naging Kristiyano, walang naging Roman Catholic, Lisa ni Cristo, Born-again, Saksi ni Jehovah, El Shaddai, wala. Isa lamang, kailang relihiyon. Isa lamang, sapagkat bakit? Sila'y ipinadala sa bawat henerasyon. Bawat generation sila ipinadala. At hanggang sa pinakahuling propeta. At isa ang aral ay tinatawag na Al-Islam. So itong Al-Islam Arabic, hindi natin naintindihan. Pero kung ito isasali natin sa ating wika, ito'y madaling maunawaan. Ang meaning ng salitang Islam, ito ay batas, panuntunan ng buhay na naaayon sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos. Ito'y may pautos sa kahulugan, pagsunod, pagsuko, pagtalima, at pagpapasakop sa nag-iisang Diyos. At ang sinumang sumunod, sumuko, tumalima at nagpasakop sa nag-iisang Diyos na yan, siya'y tinatawag na Muslim. Ang pagiging Muslim ay wala sa lahi, wala sa kulay, wala sa kasuutan. Kahit ikay Ilocano, Bisaya, Tagalog, Amerikano, Hapon, Inchik, kung ikay susunod, susuko, tatalima sa nag-iisang Diyos na yan, ikaw ay tatawagin na Muslim din. Kahit wala kang balbas, hindi mo suot ito, tatawagin ka rin na Muslim. At hindi porket halimbawa Maguindanao ka, Maranao, Tausug, Amerikano, Arabo, Muslim na marami sa kanila ay hindi Muslim. Yan ang kinakailangan natin maunawaan. So ganun lang, ano ba dapat natin sundin? Unang-una yung pagsamba. Tama ba yung ating pagsamba sa Diyos? Yung ating ba pagsamba sa Diyos o yung gusto ng Diyos o ating lamang kagustuhan? Kasi kung kagustuhan natin, wala tayong karapatan gumawa ng pagsamba ng ayon sa ating kagustuhan. Kinakailangan sumunod tayo kung anong gusto ng Diyos para pagsamba sa Kanya. Sambahin natin siya pamamagitan ng kung paano siya itinuro niya sa mga propeta. Kung paano sumamba. Paano ba sumamba si Abraham? Paano ba sumamba si Moses? Si David? Si Jesus? Si Muhammad? Silang lahat isa lamang kung sila sumamba, nagpapatira pa sa lupa. Tanda na ang kailang pagsunod, pagsuko, pagtalim at pagpasakop sa isang Diyos. So kung ang pagdasal mo ay katulad kay Moses, katulad kay Jesus, katulad kay Muhammad, ibig sabihin ikaw na sa tama ang iyong pananampalataya at ang iyong pagsamba ay tatanggapin ng Diyos. At ikaw ay gagantimpalaan ng paraiso at ang kasalanan mo ay buburahin ito ng Diyos sa iyo. Ituturing ka na pinaka-masunurin na kanyang nilikha. Ganun lang kasimple ang Islam. Hindi mo na kinakailangan pang kung saan sa ka pa, ilulublob ka pa ng tubig, tatanungin, nakita mo ba si Jesus? Hindi na kailangan yan. Isuko mo lang ang sarili mo sa mamagitan ng tinatawag na Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Na ibig sabihin noon, ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah at ako'y naniwala na si Muhammad ay sugo ng Allah at ako'y naniwala din naman na si Isa o si Jesus na anak ni Maria ay sugo ng Allah. Kapag binigkas mo yan, sinabi ni Propeta Muhammad SAW, ang lahat ng iyong nagawang kasalanan, gaano man kalaki ito,
ay buburahin sa iyo at ituturing ka na parang bagong silang walang bayad kasalanan. At doon sa araw na yan, magsisimula ka ng iyong buhay. Gagampanan mo na ang iyong tungkulin bilang Muslim, magsasagawa ka ng pagdarasal o sala 5 times a day habang ikay nabubuhay. Pag nagawa mo yan, Allahu Akbar, pinakamapalad ka. Makikita mo ang pagbabago ng buhay mo. Ganoon lang ang Islam. Makikita mo ang kapayapaan ng puso mo, mamumuhay ka na masagana, na hindi tulad halimbawa ng hindi pa tayo mga Muslim, na trabaho ka ng trabaho, wala ka rin pera. Parang napakabilis, parang pera mo parang tubig, nawawala lang, di mo lang na saan napunta. So yon kapatid, ang pagkakaiba, bakit? Sapagkat mayroon ka ng gabay mula sa Diyos. Malalayo ka na sa mga bisyo, alak, mga sugal, kung ano-ano na yan, na walang maidudulot na mabuti. At ikay mamumuhay, di na mapayapa. At pagmamahal ang mamumutawi sa puso mo. Ganun lang kasimple. Yan ang aral ng Islam na walang kahalintulad dito sa balat ng lupa. Kaya alhamdulillah, sabi ko nga, sa mga nag-aangkin ng mga tagasunod daw ni Jesus, bigyan ninyo ako ng patunay. Kung si Jesus ay kailanman ay naging Kristiyano. Kung siya naging Kristiyano, babalik ako sa pagiging Kristiyano. Pero kung wala kayong maibigay na paano, wala kayong maibigay na ebidensya na patunay, kayo ang inihikayat ko na yakapin ang Islam. Aralin ang Islam. At doon makikilala kung sino si Jesus, anong buhay ni Jesus nung siya nandito sa mundo. Maging ang pangalan niya sa mga Kristiyano, hindi ito alam nila ang pangalan na tunay ni Jesus, sapagkat ang Jesus ay hindi pangalan. Ito ay titulo lamang. Ang kanyang pangalan ay nandiyan sa taas ng INRI na yan. Isa sa mga pangalan niya yan. Alam mo na yun, engineer, ang pangalan nun? Ano ba yung ibig sabihin ng INRI? Hindi hindi lahat, nakalimutan ko na. Isa, Nazaren, Rexum, Iodrum. Si Isa or si Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Pangungutya kay Jesus yan ng mga Hudyo. Biruin mo, nakapagtataka, ang Kristiyano mas pinapabura nila or mas sumusuporta sila sa mga Israelitas kaysa sa mga Muslim. O nakapagtataka. Gayong nga mga Israelitas, kapag nalaman na ikaw ay Kristiyano, duduraan ka doon. Duduraan ka doon. Samantala sa mga Muslim, sa mga Muslim, minamahal ang mga Kristiyano. Sa anong dahilan? Ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, ang pinakamalapit sa pagmamahal sa mga Muslim, sila yaong nagsasabing kami mga Kristiyano. Sa kadahilanan, anong ibig sabihin nun? Sa kadahilanan, walang propetang namagitan kay Propeta Muhammad at si Jesus. Sila magkasunod. Magkapatid sila. Magkaiba lamang sila ng tatay o nanay. Ngunit isang kailang relihiyon. Ito'y tinatawag sa Arabic na al-Islam. Kaya alhamdulillah, naway naging malinaw sa atin mga kapatid, lalong-lalo na sa aking kababata na ito, na mula sa pagkabata, magkasama na kami niyan. Para kaming pinagdugtong na yan. Pinagdugtong kami na sa aming probinsya. Naalaala ko na nabali ang paan yan. Nabali ang paa, nahulog doon sa hagdanan ng kawayan, pag akyat sa kawayan. May bit-bit na tubig, yung lata. Nabali ang paan yan. Bawat hinihilot yan, hinimatay sa sobrang sakit. Hindi nila sa doktor yan. Nilagyan lang ng kawayan yan. Para lang madugtong. Nung magkita kami sa Olonga po, masyala, sabi ko, nakalakad ka rin pala. So yan ang mga kasisaya namin dalawa kapatid, kababata ko ito. Kaya nais kong ihatid sa kanya ang mensahe ng Islam para ang kanyang buhay naman ay mabago. Yung mawala na sa kanya yung mga bisyo-bisyo. Kapatid, bugto ito lahat, mga balik Islam lahat yan. Ito, mga balik Islam lahat yan. Itong isa dito na yan, dito sa Saudi Arabia, mga estudyante namin dito yan. So, alhamdulillah, kung baka meron kayong mga katanungan, pwede na natin tapusin ang atin sapagkat meron pa susunod yung mga babae. Ang aking susunod naman, 10 to 11 naman siya, ang mga babae. So, meron ba katanungan? Malinaw ba sa inyo ang ating naging paksa na araw na ito?
Ustad, alhamdulillah. Ikaw, Bugto, mayroon ka bang tatanong? Ha? Ano na, naglulubat na ako. Sa susunod na lang ako sa iyo magtatanong. Sa susunod. Oh, sige. Walang Ingat kayo diyan lahat mga kapatid. Maraming salamat. Sana ay gabayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo ay gabayan lagi sa lahat ng panahon. Tayo ay patatagin at pagkalooban tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kasaganaan, kayamanan, kalusugan, karunungan, mga bagay-bagay na ating kakailanganin sa mundo na ito. At higit sa lahat, ipagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pinakamataas na antas ng paraiso at ilayo tayo sa kaparusahan sa impernong apoy at gano'n din sa libingan at pangalagaan tayo laban kay Dajjal o kay Satanas at kay Dajjal. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustad. Okay kapatid. Masya Allah. Alhamdulillah.